Next natin na simba, okay? Okay, I hope na iwasan na po natin. Magsige tayo. Amen, mga members? Oh, at of course, no, iwasan natin labas-pasok. Okay, ang disadvantage, labas-pasok, una, ang ating, instead na ma-contain natin ang lamig sa loob, wala na. Ang mainit na ang papasok kasi lagi nating gi-open ang door, no? So, iwasan sana natin. Kaya during break time, no? Gawan yung gusto nyong gawin. Para pag preaching time or ating announcement, dapat wala nang lalabas para mainit ang panahon. Okay, so this time, tayo and let's go to the most important part of our worship today, which is the preaching of God's Word. No? Ito yung pinaka-importante po na part ng ating simba ngayong pong umaga. Galatians chapter 2, verse 9. Okay, in our Bible please, Galatians chapter number 2, verse 9. Chapter 2, verse 9. All right. Okay, verse number 9. Chapter 2, verse 9. Book of Galatians. Let's read all together. Go. And when James and Cephas and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me, they gave to me and Barnabas the right hands of fellowship, and we should go unto the heathen, and they unto the circumcision. Amen. Dear God, thank you sa word of God na aming nabasa this morning. It's my prayer, Lord, gamitin niyo ang verse na ito to encourage us. And of course, Lord, na ma-strengthen pa, ma-reinforce ang aming faith sa inyo. Be with us. Salamat, Lord, na hindi po nag-brown out. Salamat, Lord, na may magamit kami na electric power, na hindi man masyadong malamig. At least, Lord, mayroon kaming ceiling fan, mayroon kaming sound system at ilaw na kung saan ay aming magamit this time. And thank you, Lord, sa fellowship. Mga brethren, andito ngayon. And of course, Lord, thank you po sa iyong salita na aming mai-meditate, i-ponder this morning. It's my prayer, dear God, na i-bless niyo ito at i-bless niyo ang servant ninyo sa pag-impart ng message na ito na maging encouragement ito sa bawat isa po sa amin. And as we go on, we entrust to you everything, Lord. We claim by faith, Lord, our helplessness. We claim, we realize, Lord, we can do nothing without your intervention. That's why we pray that the Holy Spirit will teach us this morning and will guide us. In Christ's name I pray. Amen and amen. Verse number 9, there are few names that has been mentioned in this particular verse. There is a name of James, there's a name of Cephas. Another name that has been mentioned is the name of John. And the fourth one and final is the name Barnabas. Okay? And they gave to me, Barnabas, the right hands of fellowship that we should go. Okay? Paul is telling, okay? Their destination, Paul and Barnabas, they should go unto the heathen, that is the Gentiles. And the rest, most probably, this is James, Cephas is Peter, and John, they will go to the circumcision, which is to the Israelite. To the Israelite. So, ang gusto ng Diyos na lahat ay maabot, no? Mapahudyo, mapahintil, lahat ay maabot po ng gospel. Kasi ayaw ng Panginoon ba na may isa? God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. So this morning, I want you to take note the word, mga kapatid, and when James and Cephas and John, who seemed to be pillars, perceived the grace that was given unto me.
Our message today, this morning, what pillars do. What pillars do. By the way, pillars, ito yung pillars. Pillars ang tawag nito. Something na nag-hold sa structure. Something na nagasalo sa weight, mga kapatid, sa building. Pillars o puste. At hindi lang po basta-basta na puste. Pag sinabi mong pillars, talagang colossal yan. Talagang malalaki po yan. Okay? Ito po, ang tawag nito, pillars. Kung magpunta kayo doon sa mga Parthenon, Brad, sa mga ancient na mga building, punta ka sa Ephesus, punta ka sa Colosseum, makikita mo po yung malalaking mga pillars. Ito, ganito. Pillars ang tawag doon. Now, this morning, sinabi sa Bible, sinabi ni Paul na may mga pillars siyang nakita. Sino sila? And when James, Cephas, or Peter, and John, who seemed to be pillars. So, tinawag sila ni Paul pillars. Perceive the grace that was given unto me. Sabi ni Paul, they gave to me and Barnabas, sa akin at si Barnabas, the right hands of fellowship, and that we should go unto the heathen, and they unto the circumcision. Okay, 3 things lang mga kapatid. Actually, iba sana ang aking message, naka-PowerPoint na. Pero nung nalaman ko na brown out, sabi ko, ibahin ko na lang ang message kay brown out man, wala man di ko man magamit yung PowerPoint. So nagdali-dali ako, kahapon galing ako ng Kablon, kasi meron tayong didikit doon na building, yung rest house po ng retired police sa chief, mga kapatid, sa ating suko. So nung nalaman ko brown out, nagawa naman kagabi ng another na message. So 3 things lang. Sabi ko, since brown out, i-shorten ko na lang. But salamat din nag-brown out. So, wala na akong way, Brad, na i-locate pang aking But anyway, still this is the message of God. What pillars do? Ano dapat ang pillars, Brad? Ano ang function ng pillars? Number 1, what pillars do? Number 1, it has to stand. It has to stand. Dapat ang pillars, Brad, hindi nakahiga, hindi nakatumba, hindi nag-lie down, but the purpose primarily for the pillars, it has to stand. Christian, we are pillars. You are pillars. I am a pillar in our Christian life. And since we are pillars, it has to be, mga kapatid, dapat naka-erect, dapat nakatayo. Hindi dapat sa baba, hindi nakahiga. Dapat ang pillars naka-design siya to stand. Kaya dapat tayo as Christian, dapat we need to stand. Number 1, we need to stand in the Lord. Marami ng Christian ngayon, compromiser na. Wala nag-stand kung anong uso sa mundo, uso na rin sa kanila. Kung anong gi-introduce sa mundo, sang-ayon na rin sila. No Christians. Kahit pa approve sa buong mundo, kung hindi approve kay Lord, dapat mag-stand tayo. LGBT is accepted ngayon. Kung ano ng mga buhay ngayon, mga kapatid, is acceptable. Hey, listen. Until now, mga kapatid, God is commanding us, instructing us, mga kapatid, we need to stand. Philippians chapter 4, verse 1. Look at Philippians. Philippians chapter number 4. Philippians 4. Philippians chapter 4, look at verse 1. Paul says again, therefore, my brethren, dearly beloved, and long for, nag-beg si Paul, nag-appeal siya, at ginamit niya yung mga word, dearly beloved. Ginalong niya. Okay? Therefore, my brethren, dearly beloved, and long for my joy and crown. And sabi niya, so stand fast in the Lord. Amen? Notice the word, stand fast in the Lord, my dearly beloved. Ang kanyang longing, ang kanyang desire ni Paul, ang kanyang prayer ni Paul, para sa mga Philippian believers, na sana po, by the grace of God, mag-stand sila. Huwag silang maging weak. Huwag silang mag-compromise, but to stand in the Lord. Christians, in these critical times, crucial times, we need to stand. Do you believe that we are in the perilous time? Dangerous time, na kung saan, kapatid, ang worldly na mga bagay, unti-unti nang tinatanggap ng mga tao. Okay? Ang immoral, mga kapatid, tinatanggap ng mga tao. No! We need to stand in the Lord. Dapat, mga kapatid, bilang Kristiyano, tatayo tayo kung ano ang tama, kung ano ang biblical, kung ano ang godly, kung ano ang holy, kung ano ang mga righteous. Hello? We need to stand. At sino po yan, mga kapatid? Dapat tayo ng mga Christian.
Suddenly, nawawala na sa ating mga churches ngayon, sa ating mga tahanan ngayon, in our homes, yung tinatawag conviction. Yung conviction, dapat Christian, meron tayong conviction. Yung pang ibig sabihin, may stand ka, na ito, this is the right thing, and that is ungodly. This is holy, and that is unholy. Dapat marunong tayong mag-identify. Dapat meron tayong discernment. Hello? What is right? What is biblical? Kaya dapat as pillars, we need to stand. We need to stand. Hello? The pillar has to stand, mga kapatid. Like I said, you are pillars in your home. We are pillars in the churches. We are pillars in the community. At kapag hindi tayo mag-stand, mga kapatid, kukulaps itong community natin. Pag di tayo mag-stand, kukulaps ang ating churches. Pag di tayo mag-stand, kukulaps ang ating mga homes. Kaya kailangan, sino ka? Number 1, tayo na mga tatay. Kay leader tayo sa ating mga tahanan. But we need to stand. Amen? Huwag tayo. Kahit ibas tayo, may mga tao, di na yan uso. Ito na ang uso ngayon. Pastor, acceptable na ito. Ito na yung trend ngayon. Maybe trend sa mundo. Maybe trend sa mga ungodly. Trending yan. Pero when it comes to the Word of God, this should be our final authority. This should be our final standard. What the Bible says. Is it biblical? It is approved in God? It may be approved, acceptable in community. But how about in the sight of the Lord? Amen? What pillars do? It has to stand. Alam niyo kapatid, minsan pag overwhelmed ka sa mga taong ungodly, mahirap mag-stand. Sometimes, andyan ang hesitation. Sometimes, mga kapatid, meron kang apprehension, may reservation ka. Baka malayo, baka mawala sila. Anong sabihin nila? Masyado akong dogmatic, masyadong Sometimes may mga nagalinger sa ating mind na mga what if sometimes. Kaya mahirapan tayong i-impose. Kasi what if pag bumirsa ako, anong resulta nito? Pero mga kapatid, at the end of the day, ang tanong, are we men pleaser o God pleaser? At the final day, mga kapatid, sa judgment ng Panginoong Diyos, yun man na mag-prevail. Sinong gi-please mo? Tao? Ako. Hello? Kaya sana, empleyado ka man, estudyante ka man, trabahante ka man, tatay ka man, dapat ba ilagay natin sa atin na dapat, bilang Christian, mahirap man mag-stand, pero hingiin natin mga kapatid, ang grace of God, na sana maka-stand tayo. Most of the time, magsama kami ni Ma'am Vic, tawagin, ay, pastora, dito ka, pastora. Kasi minsan may connotation, pag-asawa ng pastor, automatic pastora. Siguro na-adapt sa Alliance, na-adapt sa Pentecostal, na kapag asawa ng pastor, kahit di nagseminary, basta asawa ng pastor, automatic, pastora na yun. Ay, hindi po, asawa ko lang po yan, ma'am. Hindi po yan pastora. Pastor lang po sa amin. Kahapon, nag-dedicate kami ng house blessing kami doon sa Barangay Cablon. Nag-song offering, ito si Brother RR, sinama ko, si Kim, si Ma'am Rachel at si Sir Alden. Sabi ng isa na Pentecostal na taga-Suko, sabi niya, Pastor, ito ng mga worship leader mo. Napagkamalan mga worship leader. Sabi, hindi nag-song offering pastor. Mga mga worship leader. Na matawa ako, sabihin ko, mga worship leader ko. Hindi sir, lang yan. Sa choir member lang namin yan. Hindi worship leader. Kasi minsan ang word ba, ang tawag nila yan, mga worship leader, yung let's honor to the Lord. Worship leader. So parang, baka someday, promote natin. Worship leader. Hello, diyan ba tayo? It has to stand. No? Dapat alam nila ang ating conviction. Dapat sabihin natin na hindi, ito pong sinasabi sa Bible. No? Ibas man tayo, negative man ang dating mga kapatid. But listen to this, we need to stand. Stand fast in the Lord. Stand fast in His Word. Stand fast in one accord, mga kapatid. Because that is what the Lord wants us to be. We need to stand in His Word. Why? Isaiah 40 verse number 8, the Bible says, Isaiah chapter number 40, look at verse number 8. Anong sabi po ng Bible? Isaiah chapter 40, chapter number 40, chapter 40, verse number 8, verse number 8, verse number 8, the grass, what? Withereth, the flower
fadeth, but the word of our God shall stand, what? Forever. Amen. Are you glad that the word of God will stand? And the Bible says, not only stand, but stand forever. Grass withereth, the flower fadeth. But notice the word, here's the good news, but the word of God shall stand forever. That means the word of God is eternal. The word of God is immortal. It cannot be died. Mga kapatid, it liveth forever and ever and ever. Praise the Lord. Praise the Lord for that, mga kapatid. We have the blessed hope, blessed truth that we have. That's the word of God will stand, will stand. Amen. Amen. I will not stay long. Mainit ating panahon. Amen. What pillars do? Ano ang pillars, Brad? Number 1, it has to stand. Number 2, not only the pillars, it has to stand. Number 2, the pillars, it has to support. It has to support. Itong pillars, mga kapatid, kita nyo po. Actually, gibalot ko lang ito. Pero ang laman ito, mga kapatid, bakal. Bakal po ito. Stand. Bakal ito, nag-support natin dyan. Doon din po, bakal. Oh, gibalot ko lang ito, gidesign ko lang ito. So, ito yung nag-support dito sa structure natin. Hindi lang yan basta-basta nag-stand, but ang primary purpose ng pillars also is to support the entire building. And the same way sa atin, as Christians, listen, husband, support your wife. Kung may mga wife kayo, Brad, mahilig, pang, what if mag-ano ako, pang? Oh. I-try mo, Brad. I-try natin, suportahan natin. Huwag tayong maging negative na, sayang ka lang. Sayang ka lang sa budget or oras or ano. No. Baka palang mag-click, no? Meron silang idea na maganda. So, support, no? We need to support. Husband, support your wife. Wife, support your husband. Children, support your parents. And of course, members, we need to support our church. Christians, support your local church. Support your church financially. Hindi mag-sustain ang ating church kung walang support financial. Tayo, may mga trabaho tayo. Kailangan natin magtrabaho. But listen, hindi lang para sa pamilya. Every time may income ka, Brad, i-separate mo, this is for my church. This is my offering for my church. Kasi wala tayo, take note, si pastor, wala kami sideline, wala kami trabaho, wala kami negosyo. We are totally dependent sa offering ng ating church. And it is our moral obligation to support the church. Amen? So support our church financially. Support your church morally. Support our church, your local church, spiritually. That's the mandate. That's our duty. Hindi lang ito ba naka-design, basta-basta. Merong purpose ang pillar. May purpose po ang pillar kung bakit andyan yan. And the same way, we are pillars. And we are to function, mga kapatid, as what? Children of God. We ought to support. Ngayon, ang dami na. Kahapon, nagtaka ako. Saturday, maaga pa, meron ng Brad? Parang meron ng tapos daming nagpark na sasakyan. Papunta kami dito sa church. Uy, may mga politiko na pala. Parang grupo-grupo na sila. Tapos maya-maya, I don't know kung how true, allowed na ba? Parang di pa man allowed maglagay ng tarpaulin ngayon. Wala pa man officially nag-start ang campaign period. Wala pa gani sa national. Di ba dapat mauna ang national? Kasi mas lapad ang scope nila kasi nationwide, senator. Ang mga senator. Ang local, province, congress, down to mayor, parang I think March pa ata mag-start. Pero nagtaka ako, I don't know sa inyo, may nangakaratula naman nakalagay for councilor, for city councilor. I don't know sa ibang lugar, pero dito sa Marbel, sa aming lugar, gipang tapik-tapik na doon sa mga pader-pader. Sabi ko parang napaka-early man na campaigning ito. Siguro pwede ka maglagay ng pangalan, pero wag mo munang lagyan ng city councilor. Kasi otherwise, makonsider ka na early campaign ang tawag doon. Parang hindi pa man officially nag-start na pwede ka nang maglagay. So, dami na. Tapos ang mga tao doon, ito si kagawad ko, ini si kagawad ko. Tapos minsan, away-away na sila. Hindi, lawlaw na yung kagawad. Gano'n. So, my point is, kung tayo, ang tao, ginasuportahan natin ng tao, ginasuportahan natin ng grupo, as Christians, mga kapatid, dapat mag-refrain tayo doon. Kasi minsan, nasisira ang magparintihan ay, kay iba ang ginasuportahan. Listen,
kung meron man tayong dapat suportahan, na dapat all out, dapat united, dapat nagkakaisa tayo, that is the work of the Lord. Amen? This is God's work. Dito tayo mag-support. Soul winning, suportahan natin. Visitation, suportahan natin. Ating program about evangelism, suportahan natin. It's a blessing. Amen? Let's support the work of the Lord. Okay? This is our mandate, mga kapatid. This is our goal. This is our local church. Okay? What pillars do? Di pa ako magtatagal. Kasi may meeting pa. And I see to it, mga kapatid, medyo early tayo. What pillars do? What's number 1? It has to stand. Number 2, it has to support. And lastly, mga kapatid, what pillars do? It has to stay. It has to stay. Mga kapatid, nakita mo ang mga pillars? Nakita mo ang mga pillars doon sa Ephesus? Nakita mo yung mga ruins? Nakuha niyo ako? Yung mga building ng unang panahon ba, yung ancient, yung sa Parthenon, sa Greece. Mga kapatid, nakita niyo sa Turkey, kung makita niyo yung mga, kung i-google niyo yan, makita mo ba, kapatid, although ito, sira na, pero andyan pa rin. Andyan pa rin ito. Thousands of years, ang pillars andun pa rin. Centuries old, andyan pa rin ang pillars. Hindi umalis. That means we need to stay. As Christian, we are, like I said, we are pillars. Not only we need to stand, not only we need to support, but also we need to stay. Stay. If you have problem, stay in the church. If you have struggle, stay in the church. Okay? If you have trials in life, stay in the church. Do not back out. Don't stop, but stay in your local church. May problema kayong mag-asawa, huwag niyong idamay ang church. Huwag niyong gawing dahilan na hindi na kayo mag-church. May problema ka sa anak mo, huwag kang mag-stop, huwag mong idamay ang church. May problema ka sa trabaho, huwag mong idamay ang church. Because church is helping you. Church is blessing to your life. Kaya huwag mong, kung may struggle ka, sadly, pag may problema ang mag-asawa, ay ikaw na lang simba. Diyan na kumusimba. Nakapangaw, basta. Oh, hindi dapat ganun. Dapat kung may problema, damol tayo magsimba. Kung may struggle, damol tayo magsimba. Pang simba ta ba, nga man. Istoryahon ta si pastor, pabulig ta. Ay, ikaw lang to. Ikaw. Hindi ko pagdamay-damay, istorya ka, pastor. No? Dapat hindi ganun. Dapat, di ba, maganda? O, maprihan ka ng pastor? O, masitel ng pastor? Huwag, kung ano mang problema, church, ano mang aspito sa buhay mo, career mo, trabaho mo, business mo, dapat ihiwalay mo ang church. Huwag mo ano ang church. May problema ka sa subject mo, huwag mong idamay ang church. Hello, mga estudyante? May problema ka sa kanding mo, baka mo, o karabaw mo, o ano pa na, pato mo, itik mo. Huwag mong idamay pa na yun. Amen? Oh, bakit? Si Lord ang may alam. Tuloy tayo. Amen? Oh. You need to stay. Paul, may problema, he stay. Job, may problema, he stay. Joseph, may problema, nag-back out ba siya? No. He stay. Hello, amen? And primarily, mga kapatid, Jesus Christ, our greatest example. Giyaguta siya, siya mga kapatid. But makita po natin yung submission and willingness ng ating Panginoon Diyos. So church, I challenge you. We are pillars. Amen? And as pillars, we need to stand. As pillars, we need to support. And as pillars, we need to stay. Anong bagay makapawala sa iyo? Amen. Kung meron mang dapat tao ba kapatid na manghina, walang iba. Apostle Paul. At praise the Lord, mga kapatid. Ating makita dito. Before I close, okay, let's go to Timothy. Book of Timothy. Book of Timothy. I hope ito yung mga challenge sa ating lahat. Alright? Book of Timothy. Chapter number 4. 2 Timothy chapter 4.
Look at verse number 6. Start tayo verse number 6. 2 Timothy chapter 4 verse 6, For I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand, referring to his soon death, near death of Paul. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Verse 8, Henceforth there is laid up for me a crown of what? Righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love his appearing. Verse 9, Do thy diligence to come shortly unto me. That is Timothy. Paul is asking him, For Demas hath forsaken me. Demas abandoned him, having loved the present world, and he is departed into Thessalonica. Crescens to Galatia, Titus unto Dalmatia. Verse 11, Only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. Verse 12, And Tychicus have I sent to Ephesus, the cloak that I left at Troas, with Carpus, which thou comest bring with thee, and the bands, and the books, but especially the parchment. So Paul, meron sa mga instruction kay Timothy, pagdating mo dito, dalhin mo yung cloak. Cloak is yung parang jacket. Kasi winter na ito, napakalamig na ito. Kaya pagdating mo dito, dalhin mo yung cloak ko, and then, gagamitin ko. Tapos, dalhin mo rin yung mga books ko. Especially yung parchments, yung mga scroll niya, yung mga writings ni Paul. Gusto niya ipadala kay Timothy. Sabi niya, and what happened? Ginarate pa niya, verse 14, Alexander. Who is Alexander? The coppersmith did much evil. Ginawa niya ako, sinabihan niya ako ng mga masasamang salita. Did me much evil. The Lord reward him according to his works. Of whom be thou ware also. For he hath greatly withstood our words. Withstood, talagang giresist niya ang mga salita ni Paul. Mga bad na salita ang gisabi niya kay Paul. Itong si Alexander, mga kapatid. Look at verse 16. At my first answer, no man stood with me. Look at, walang sino man sumama sa kanya. Walang sino mang tumayo para sa kanya. Walang nag-back up sa kanya, sabi ni Paul. But all men, what happened? Forsook me, giabandon ako, tinalikuran ako, iniwanan ako, sabi ni Paul. Not even one, but all men forsook me. I pray God that it may not be laid to their charge. Verse number 17, notwithstanding, sabi ni Paul, nevertheless, or notwithstanding, the Lord stood with me. Amen? Here's the good news. All people forsook him, abandoned him, left him, but he is thankful to the Lord na despite of all these experiences, sabi niya, notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by the preaching might be fully known, and that all the Gentiles might hear. Amen? That is goal. All Gentiles might hear, and was delivered, out of the mouth of the lion. Sino itong mouth of the lion? Ito yung emperor, mga kapatid. Ito yung si Nero, na napaka-tyrant, mga kapatid, na emperor sa Rome, na gusto siyang patayin or ipapatay siya. Kaya sabi niya sa verse number 6, For I am now ready to be offered, kasi malapit na siyang i-execute. But verse 18, mga kapatid, sabi niya, And the Lord shall deliver me from every evil work, and will preserve me unto his heavenly kingdom, to whom be glory, forever and ever. Amen. Alright? So, and then so on, mga kapatid, may mga mention siya ng mga tao dito. Si Priscilla, si Aquila, ito yung faithful, mga kapatid, na kasama niya sa ministry. Sino pa? Si Onesiphorus. Sino pa? Verse 20, si Erastus. Kasama niya sa Corinth. Si Trophimus. Nagigamit siya ng Panginoong Diyos sa kanyang mission work, pero naiwan doon sa Miletum sapagkat nagkasakit po siya, mga kapatid. So Paul, ating makita, he stay in the ministry. Amen? Gi-abandon siya ng mga tao, tinalikuran siya. But one thing, mga kapatid, nag-comfort siya kanya, sabi niya, but the Lord stood with me. Stood with me. Christians, the Lord will stay with us. Amen? Kaya this 2025, tuloy tayo. Kasi ang ating Panginoon will preserve us. What pillars do? It has to stand. Amen? Christians, stand. It has to support. We need to support the work of the Lord.
And of course, we need to stay. Sana, 5 years from now, andito ka pa rin. Member ka pa rin. 10 years from now, kung di pa mag-rapture, di pa magbalik si Lord, ayop, dito ka pa rin. 10 years from now, ayop, kung buhay pa tayo, until magbalik si Lord, andito ka pa rin. Stay, stay, stay in the Lord. Amen? Oo, mga kapatid, maganda yung Christian life, nandiyan ka. Oh, it's a blessing, lumaki ka, naging young people ka, okay? And then ginamit ka ng Panginoong Diyos. O salamat, may mga young people sa time nung pag-start dito. Maliliit pa, primary pa, tinuturuan pa ni Ma'am Vic. Okay? Alright? O isa doon na na-remember ko si Christine. Si Christine, ilang taon yun si Christine? Yung si Laganya. Oh, ano pa yan doon pa yan sa Sunday School, ginaturuan. Kabats yan sila ni Regine. Kanina si Regine Manalo. Oh, may picture yan. Ano pa? Maliliit pa ng mga bata. Oh, mga primary pa. Oh, salamat sa Panginoon, nagpatuloy. Amen? What a blessing yung maliliit mga bata, makita natin until mga kapatid, andyan sa young people, and then suddenly, maging men. Oh, tingnan mo si Sir GM, nagdating dito young people, ngayon men na. Oh, 2010 I think, Brother Ferdy, 2010 kayo nagdating, Brad? 2010. Oh. Guys, eskwela pa, si GM, parang aaral pa. Estudyante pa. College? Ano pa? College, high school pa ba? College na, no? Oh. Di lang mamalayan. Oh. Sana kaya, mga parents, Brad, before I close, andyan pa kayo? Sana, Brad, Brother Bernard, yung mga anak mo, Brad, makinig, Brad, mga tatay. Dali lang panahon karon, Brad. 5 ka tuig, Brad, makibot ka na lang. Oh, makibot ka na lang. Uy, bata ko na ni. Oh, kibuton ka lang. Amo na, Brad, pag hindi mo i-guide mga anak mo, Brad, baka iba mag-guide sa kanila. Lalo na mga lalaki, bata mo, Brad. Kaya double time ka. No, double time kayo ni Mrs. Lalo na tatay. Kasi responsibilidad natin ating mga anak. Mga lalaki ni, minsan may buot na ni, karon pa lang gani, gusto na nila may sariling mundo na sila. Kaya tayo ng mga tatay, okay, expose natin ang ating mga anak sa church. Kasi pag di natin i-expose sa church, mga kapatid, there is much evil in the world. Tingnan nyo ang mundo ngayon, grabe, marumi na. Tingnan sa mga cellphone pa lang, napakarumi na. Kung di tayo maingat ba, dapat isensor natin ating mga anak sa cellphone. Kaya halos tanang binastos, ara na dira. Para lang makakwarta, makagain of views, kahit binastos na, kahit mga babae, kahit ano na lang, mga labutaw, mga binuang, mga content. At kung di natin sila isensor, pabayaan natin, matingala ka na lang, nakurap ng kanilang isip. Bastos na kanilang behavior, bastos na sila magsalita, bastos na sila magsabat. Kasi Brad, hindi natin sila gibantayan sa kanilang mga gadget. I tell you, grabe na Brad. Very unsafe na yun ang cellphone ngayon. Ang cellphone mag-corrupt sa mind sa mga bata natin. And very sad, itong si Hontiveros, na senadora, no, na, sorry to Silvio, bastos man, kay meron siyang proposal na ang sex education ay i-introduce na. Dapat i-level na tayo sa western countries na even preschool, tudloan na ano ang sex education. Kita mo lang na. Di preschool, pila edad sa preschool. Dapat na daw, idahan-dahan na daw sila i-inform about sex education. Na imbis inosente pa, na wala na nakurap ng isip, ganun pala, nagkaroon tuloy ng idea. Tama ba yan? Kaya mga kapatid, ngayon perilous time na. Talagang ang panahon ngayon, ibang-iba na talaga. Believe me or not mga kapatid, talagang kahit sa bahay, hindi na safe ang ating mga bata. Dahil sa cellphone. Kaya pag lagi natin, di natin sila anuhin, hindi ka magkipag-usap, di mo dalhin sa simbahan, makibot ka na lang, na wala na, anak mo, biktima na ng dyablo. Kaya parents, warning ito sa ating lahat. Let's be careful. At dapat double time tayo, i-expose natin ating mga anak sa church. Expose natin ating mga anak sa spiritual. Hello? Amen? Walang ibang solusyon, walang ibang paraan mga kapatid, na tayo po ay makakumbat, tayo po ay are you listening? Tayo po mga kapatid ay makusyon at ating pong ma-shield ang ating mga anak. It's only the Word of God
and the church. Tanong, yung anak mo ba na-monitor mo sa eskwelahan? Hindi naman. Sino kasama niya? Anong tinitingnan nila? Hindi. Kaya Brad, pag tayo pa, magsige, skip simba. Di natin dalhin ating mga anak sa simbahan. Ano na ang kanilang spiritual life? Amen, Christians? That's why, church, I challenge sa ating lahat. We need to stand. We need to support. And we need to stay. Stay! Because that is the will of God. We need to stay. Amen? Every head bow, every eye closed, Father in heaven, thank you this morning. Thank you, Lord, for the lesson, short exhortation this morning. That, Lord, like John, like James, and like Cephas, help our members that we need to be, we are like, Lord, we need to be pillars. Pillars, Lord, kung saan kami po ang mag-stand. Pillars, Panginoon, na mag-support sa gawain ng aming church. And Lord, pillars na dapat mag-stay. Pillars, Lord, thousands of years, andyan pa rin. Centuries of age, Lord, andyan pa rin. And that is also, Lord, ang aming desire, ng aming simbahan, Panginoong Diyos. Ang teaching ng aming church ay ma-preserve po namin, even to the next generation. Lord, I pray sa aming mga parents, tulungan niyo po. Na sana, Lord, mag-double time kami sa pagturo ng aming mga anak. Yes, Lord, this is a very difficult task, Panginoon. Lahat kami struggle kasi ang aming mga anak at the very young age na-expose na po sa mga gadget at napakahirap po, Panginoong Diyos. Kaya kailangan namin, Lord, ang iyong intervention. Kailangan namin ang iyong tulong, Ama, upang malabanan namin ito. Alam ko si Satan naka-infiltrate na, even sa aming mga tahanan. And even, Lord, he wants to infiltrate even inside our church. Na gusto niya, Lord, ma-invade ang mind and heart sa mga tao, mga Christians. That is why, Lord, please help us na maging aware kami. We are really, Lord, in the last days. We are really in the perilous time na kung saan, Lord, very rampant na po, Lord, ang wickedness. Andiyan na si Satan, Panginoong Diyos. And what happened, Lord, sa ibang mga bansa ay aming makikita, Lord, na dahan-dahan na rin ina-adapt ng aming bansa. Kaya, Lord, I pray, please help us this coming election na dapat maging wise kami sa pagpili ng mga new leaders namin, mga next set of leaders namin na sana mayroong moral uprightness, mayroong moral righteousness, holiness ng kanilang buhay. Sadly, Lord, nasa third reading na po ang divorce or legal separation or whatever, annulment sa Congress ngayon. And suddenly, or maybe, Lord, next session o next, Lord, set of Congress, baka ma-approve na yung tinatawag annulment na kung saan legal na po, Panginoon, ang magpa-annul, na kung saan tinuturo na, Lord, wala ng commitment ang tao sa bawat isa. Kaya please help us na, Lord, kami po bilang Kristiyano, ipakita namin ang aming biblical conviction. Maraming salamat for today. Salamat, Lord, sa inyong salita na constantly nag-remind po sa amin. It's my prayer, Panginoon, na sana ito ay ma-warn kami, ma-caution kami, ma-enlighten kami as Christians, that, Lord, there are things na dapat hindi kami mag-lower ng aming standard. Dapat aming i-fight, dapat ang aming conviction, hindi man vocally, Panginoon, but our lifestyle will say, our practices, Lord, will express na ito po yung aming conviction. Kaya tulungan niyo kami, Ama, as peculiar people, as chosen nation, holy nation, as your child and children. It's our prayer, Lord, na ma-preserve kami, may courage kami. Ipaalam sa mundo, ipaalam, Lord, sa community. This is what we stand for. Again, thank you for this day. Salamat sa bawat isa. And Lord, I pray also even for our short meeting this morning, bless you po kami. As you bow your head and close your eyes, can we stand please? Mga kapatid, it may be a short exhortation today ng ating